Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang Pag-asa Weather Update today. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Opong. Kaninang alas 4 ng umaga o madaling araw ay naglandfall pong ito muli dito sa Palanas, Masbate. So second landfall po niya yan. Ang first entry point niya kagabi at 11:30 p.m. ay dito sa San Policarpo, Eastern Samar, and then binaybay po niya ang Samar provinces. Nag-exit po siya sa western portion ng Northern Samar at pagkalipas ng ilang oras kanina ng alas 4 ng umaga ay naglandfall pong ito muli sa Palanas, Masbate. So ngayon, tinatraverse po niya ang Masbate province. Inaasahan po natin na mag-exit po ito o tatraverse nito ang Sibuyan Sea sa mga susunod na oras. At bahagyang humina po ito si Bagyong Opong. Ngayon ay severe tropical storm na lamang. Although, significant pa rin ang kanyang lakas ng hangin, kaya't kailangan pa rin nating mag-ingat. Sa ngayon ay ang kanyang lakas ng hangin umaabot sa 110 kilometers per hour near the center at gustiness pong umaabot sa 150 kilometers per hour. Medyo may kabilisan ng kanyang paggalaw sa mga nakalipas na oras. So, ang kanyang naging movement ay west-northwestward at 30 kilometers per hour. Sa latest track po na ipinalabas po natin, inaasahan nga po natin na sa mga oras na ito ay tinatraverse po niya ang Masbate province. Mag-exit po ito o itatraverse din po niya ang Sibuyan Sea at papunta po ito sa ilang bahagi ng Mimaropa region. So hindi natin inaalis ang tsansa ng another landfall po doon sa Mimaropa sa mga susunod na oras. Kaya patuloy po tayong mag-antabay. At kung mapapansintan natin yung kanyang diametro, medyo may kalawakan ho. So malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ay patuloy na maaapektuhan ng bagyo o mararamdaman itong bagyo. Pero kung magpatuloy po ang kanyang westward movement o yung southward shift ng kanyang track, ay inaasahan po natin based on our analysis na dito po sa Metro Manila, Rizal at nearby provinces such as Bulacan, Pampanga, Tarlac ay hindi naggaanong mararamdaman yung pagbugso ng hangin po nitong si Opong dahil kumbaga medyo compact yung area kung saan ay malakas ang kanyang hangin. Kaugnay dyan, signal number 3 pa rin ang nakataas sa Sorsogon, Masbate kasama ang Tikhaw at Burias Islands, sa Albay, western at southern portions ng Camarines Sur, southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Islands, Batangas, southern portion ng Laguna. And then signal number 3 pa rin sa Northern Samar, northern and central portions ng Eastern Samar, northern and central portions ng Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Signal number 2 naman ang nakataas pa rin ngayon. Dito po sa Catanduanes, rest of Camarines Sur, Camarines Norte, rest of Quezon, rest of Laguna, Rizal, Cavite, Calamian Islands, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, southern portions ng Zambales. Signal number 2 din sa eastern portion ng southern Leyte, northern and central portions of Leyte, northern portion of Cebu, kasama na dyan ng Camotes at Pantayan Islands, extreme northern portion of Negros Occidental, northern portion of Iloilo, Capiz, Aklan, northwestern portion of Antique, kasama na po ang Caluya Islands. And then signal number 1 pa rin, medyo madami pa rin ang lugar kung saan ay nakataas ang signal number 1, such as dito sa central and southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion of Mountain Province, Benguet, southern portion of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, the rest of Zambales, Cuyo Islands, northern portion of mainland Palawan. Signal number 1 pa rin ho sa southern Leyte, rest of Leyte, the eastern and central portions of Bohol, the central portion of Cebu, northern portion of Negros Oriental, northern and central portions of Negros Occidental, at maging sa central portion ng Iloilo, central portion of Antique, Tinagat Islands, Surigao del Norte, kasama na ang Siargao Islands at Bukas Grande Islands. So again, sa mga lugar, uulitin lamang po natin, meron pa rin mga lugar na nakataas po ang signal number 3 sa ngayon. So ilang bahagi po yan ng Bicol Region at ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas at maging ilang bahagi po ng Mimaropa at Calabarzon. So ibig sabihin, ito po talaga yung mga areas kung saan ay malapit yung sentro ng bagyo. Dinaanan ng sentro ng bagyo at malapit po doon sa sentro mismo.
And then, meron ding areas sa natitirang bahagi pa ng Bicol Region, dito po sa Central Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, at natitirang bahagi pa ng Southern Luzon, maging dito po sa may ilang bahagi ng Western at Central Visayas ay nakataas pa rin ang signal number 2. So today, in effect pa rin ng ating weather advisory. So posible pa rin na maka-experience ng more than 200 millimeters of rainfall. Ang Northern Samar, Eastern Samar, Masbate, Sorsogon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, maging dito po sa Romblon. So kung mapapansin po natin, concentrated po yung mga malalakas na pag-ulan dito lang po malapit sa sentro ng bagyo. And then 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan sa Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Guimaras, Antique, Iloilo, Aklan, Capiz. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong ma-experience pa rin sa Aurora, Metro Manila, Bataan, Cavite, maging dito sa Palawan at Negros Oriental, Camiguin, Siquijor at Surigao del Norte. So, ibig sabihin sa mga kababayan po natin, patuloy pa rin natin pinag-iingat sa mga pagbaha na dulot nga po ng mga pag-ulan na dala nitong bagyong si Opong. Then tomorrow, may posibilidad pa rin na may mga pag-ulan pa rin, heavy to intense na pag-ulan dito sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro dahil pa rin ho yan sa bagyong si Opong, habang sa Cavite at Batangas ay 50 to 100 millimeters of rainfall naman. Nakataas din ang ating gale warning sa ilang baybaying dagat. So actually, makikita po natin halos buong Southern Luzon except po sa natitirang bahagi ng Palawan. Buong Southern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, the western section of Central Luzon, at ang northern portion ng Visayas, nakataas po ang ating gale warning. So hindi mo na talaga advice na pumalaot doon, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon po ng kondisyon ng karagatan natin dyan dahil sa passage po nitong si Tropical Cyclone o Severe Tropical Storm Opong. And then for our storm surge warning, more than 3 meters pa rin ang pwede at posible pa rin ma-experience dito po sa Catanduanes, Eastern Coast of Albay, Camarines Sur, Sorsogon at Northern Samar, habang 2.1 to 3 meters naman sa natitirang bahagi ng Albay, Batangas, Biliran, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cebu, Eastern Samar, Leyte, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Quezon, Romblon, Samar at Sorsogon. 1 to 2 meters naman ang posible dito po sa Aklan, Antique, Bataan, Batangas, Bulacan, Capiz, Cavite, Cebu, Iloilo, Leyte, Metro Manila, Negros Occidental, Palawan, Pampanga, Quezon, Zambales. So sa mga nabanggit nating lugar, highly discouraged pa rin po ang mga maritime activities dahil lalo na lumayo po muna tayo sa mga coastal areas dahil sa presence nga po nitong si Bagyong Opong, hindi po safe at napakadelikado po. Next, we have po yung mga lugar kung saan posible pa rin ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa southwest monsoon o habagat na na-enhance po nitong si Bagyong Opong. So today, possible yung gusty winds sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Palawan, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Caraga at Davao Region, habang bukas naman ay sa Luzon at sa Western Visayas. So yan po muna ang latest